kahalagahan ng pananampalataya at ang pagsisisi. Ibig sabihin, hindi lang pananampalataya ang kailangan mo para maligtas, kailangan mo rin yung tinatawag na pagsisisi upang lubos mong makamtan yung kaligtasan ng Panginoon. Hindi pwedeng may pananampalataya ka lang, hindi ka naman magsisisi. Bakit? Hindi mo matitiyak yung kaligtasan na pinapangako ng Panginoon. Yung guidance, yung protection ng Panginoon, at yung langit na pinapangako niya sa ating buhay. Yung pananampalataya ng isang tao, mga kapatid, ay lalaki at lalago kapag siya'y patuloy na nakikinig ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po, mga kapatid, ang sinasabing salita ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kapag patuloy tayo nakikinig, may mga radio broadcast, mga kapatid, meron pa tayong social media, makikita, mga kapatid, na salita ng Panginoon, may nangangaral pa ng salita ng Panginoon sa church, mga kapatid. Kapag patuloy kang nakikinig ng salita ng Panginoon, mga kapatid, lalaki at lalago yung ating pananampalataya sa harapan ng ating pong Panginoon. Kapag mayroon kang pananampalataya sa Diyos, nag-response ka sa kanyang salita, nalulugod sa iyo ang Panginoon. Kinakailangan po natin, mga kapatid, magsisi. Bakit? Ito po yung mandatory, mga kapatid, ng Panginoon, na tayong lahat ay magsisi. Mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, kaya anumang maging katayo natin sa buhay, maging mabuti ka man, sabi ka kanina ni Pastor, maging mabait ka man, hindi natin pwedeng ikatwiran sa harapan ng Panginoon. May kinakailangan tayong gawin. Kailangan pa rin natin magsisi, mga kapatid. Alam mo tayo din sa harapan isa ng Panginoon. Miss na tayo ng Panginoon. Na gusto ng Diyos, na sa kabila man ng ating karamihan ng kasalanan, sabi ng Bible, anuman karami ang inyong kasalanan, kayang patawarin ng Panginoon. Kayang paputiin na kasing kulay, mga kapatid, ng niebe, kung ikaw ay magsisisi. Ang pagsisisi, mga kapatid, tandaan niyo po, pag nagpasya kang maglingkod sa Panginoon at lumakad ka sa kalooban ng Panginoon, ikaw ay nasa proseso ng pagsisisi.